Noong October 20, 2024, nagbigay ng pahayag ang Queen of All Media na si Kris Aquino sa kanyang Instagram account tungkol sa issue ng kanyang pagpapakasal sa kanyang doktor na boyfriend, ang tungkol sa kanyang kalusugan at ang kanyang takot ng pagkakaroon ng cancer. Narito ang mga detalye. The Philippine Showbiz List presents Kris Aquino nag-post tungkol sa wedding niya daw kay Dr. Mike at sa kanyang takot magka-cancer. Kris spoke out the truth amidst fake news about her wedding with Dr. Mike. Sa kanyang Instagram account noong October 20, 2024, binanggit ni Kris ang mga peking balita ukol sa kanyang sinasabing kasal kay Dr. Mike o Dr. Michael Padlan, isang surgeon na nakabase sa Makati Medical Center. Ayon kay Kris, first, my sincere admiration for everyone I encountered in St. Luke's Global. The fact that fake news about me planning an outdoor wedding came out while I was confined prove how much my privacy was respected. Ayon sa mga ulat, nakatakdang maganap ang kanilang intimate wedding sa isang events place sa Makati City. Ang balitang ito ay agad na umani ng atensyon sa social media kung saan nakalakip ang mga litrato ng venue na punong-puno ng mga halaman at bulaklak na tila nagpapakita ng isang romantikong kapaligiran para sa kasal. Subalit mariing pinabulaanan ni Kris ang mga aligasyon na siya ay ikakasal. Sa kanyang post, nagbigay siya ng babala sa kanyang mga followers na maging maingat sa mga maling impormasyon na kumakalat online. Sa kanyang pahayag, sinabi niya na wala siyang planong magpakasal kay Dr. Mike at ang mga ulat na ito ay hindi totoo. Isang mahalagang bahagi ng kanyang pahayag ay ang kanyang pagbanggit na siya may allergy sa mga dahon ng puno at damo na nagiging sanhi ng kanyang allergic rhinitis at asthma attacks. Ayon kay Kris, siya ay na-diagnose ng chronic spontaneous urticaria, isang kondisyon na nagiging sanhi ng pangangati at pamumula ng balat na nagiging mas masakit sa ilalim ng direktang sikat ng araw. Ayon kay Kris, ang kanyang mga pahayag at impormasyon ay dapat lamang dumaan sa kanyang kaibigan at entertainment insider na si OG Diaz. Matatandaan na noong September 2024, si Kris at ang kanyang anak na si Bimbi ay umuwi ng Pilipinas kasama si Dr. Mike. Ang kanilang mga larawan na magkatabi sa upuan sa loob ng eroplano ay umagaw ng atensyon at nagbigay diin sa kanilang magandang samahan. Noong June 2024, inamin ni Kris na siya ay nasa isang relasyon sa isang doktor na nakabase sa Pilipinas. Kris' medical journey and heartfelt talks with Bimbi. Sa pagpapatuloy na kanyang post, ibinahagi rin ni Kris ang balita tungkol sa kanyang kalusugan. Ang kanyang colon ay sumailalim sa PET scan. Ayon kay Kris, ito ay isang napakalungkot na balita na kanyang narinig, lalo na't naalala niya ang kanyang ina, ang yumaong dating Pangulong Cory Aquino na nagkaroon din ng colon cancer. Bumalik sa kanyang alaala ang mga pangyayari noong March 24, 2008 nang inanunsyo ng pamilya Aquino na na-diagnose ang dating Pangulo ng colorectal cancer. Pumanaw ang dating Pangulo at ina ni Kris sa Makati Medical Center noong August 1, 2009 dahil sa cardiorespiratory arrest sa edad na 76. Isang mabigat na pasanin para kay Kris na muling harapin ang posibilidad ng parehong sakit na kumitil sa buhay ng kanyang ina. Ang sitwasyong ito ay lalong naging masakit para kay Kris nang malaman niya na hindi lamang ang kanyang ina kundi pati ang kanyang lola ay nagkaroon din ng parehong karamdaman. Ayon kay Kris, palagi siyang matapang sa pagharap sa mga pagsubok, ngunit hindi niya napigilang bumuhos ang kanyang mga luha matapos umalis ng doktor na nagsagawa ng pagsusuri. Ikinuwento ni Kris na nakita siya ng kanyang nurse at ng isa pang nurse mula sa St. Luke's Medical Center at sinabi nila na hindi pa nila kailanman nakita si Kris na sobrang lugmok. Isa sa mga naging sandigan ni Kris sa masakit na pagsubok na ito ay ang oncologist ng kanyang ina na dumating upang alamin ang kalagayan niya. Sa mga sandaling yon, sinabi ni Kris na parabang surreal ang lahat. Parang muling bumabalik ang mga alaala ng hirap na pinagdaanan nila noong panahon ng kanyang ina. Sa kabila ng lahat, nagbigay pa rin ng konting kaginhawaan ang balita mula sa kanyang pulmonologist na siya ay walang tuberculosis. Sa gitna ng kanyang emosyonal na kalagayan, napakahirap din para kay Kris na ipaliwanag ang mga bagay na maaaring mangyari sa kanya at sa kanyang bunsong anak na si Bimbi. Naging emosyonal siya habang sinasabi kay Bimbi ang mga maaaring mangyari sakaling hindi maging maganda ang resulta ng biopsy. Ngunit tulad ng kanyang ina, nakuha ni Kris ang lakas mula sa kanyang anak. Ayon kay Kris, sinabi ni Bimbi sa kanya, "Mama, until they do the biopsy, let's trust God that you're cancer-free. Lola will make sure you'll get through this, and if ever, Mama, it's early detection.
Ang mga salitang ito ni Bimbi ay nagbigay ng liwanag sa madilim na sandaling yon para kay Chris, isang patunay ng tapang at pananampalataya ng kanyang anak. Dagdag pa ni Chris, nagbiro pa raw si Bimbi, "I don't think Tito Noy is excited to have a reunion with you this soon because he's enjoying the peace and quiet in heaven. You do know how you can talk non-stop." Matatandaang noong madaling araw ng June 24, 2021, natagpuan si Noynoy Aquino ng kanyang katulong na nakahiga ng walang malay sa kanyang recliner sa kanyang tahanan sa West Triangle, Quezon City. Ang sanhi ng kanyang kamatayan ay renal disease na sanhi ng diabetes. Chris shared the joyful news that she was cancer-free. Sa pagpapatuloy ng kanyang post, isang magandang balita ang dumating para kay Chris matapos ang mahabang pakikibaka sa kanyang kalusugan. Sa isang pagsusuri, sinabi ng kanyang doktor na siya ay cancer-free na. Late afternoon when I was wide awake, Dr. Janelle was smiling. He said, "You are cancer-free. Clear intestines, no visible sign of cancer." Ayon kay Chris. Sa pagdinig ng balitang ito, nakahinga siya ng maluwag at puno ng pasasalamat sa lahat ng mga tao na nagdasal para sa kanyang kalusugan. Bagamat positibo ang resulta tungkol sa colon cancer, hindi maikakaila na may mga iba pang hamon na kinakaharap si Chris. Sa kabila ng kanyang magandang balita, may mga ikinatatakot pa rin siya, partikular ang mga autoimmune conditions na nagdudulot ng takot sa kanyang kalusugan. Sa kabuuan, mayroon siyang 6 na autoimmune conditions at 3 sa mga ito ang itinuturing na life-threatening. Ang mga kondisyon na ito ay pwedeng magdulot ng pinsala sa kanyang mga vital organs at blood vessels. Isa sa mga pangunahing alalahanin ni Chris ay ang posibilidad na maapektuhan ang kanyang artery na nag-uugnay sa kanyang baga at puso na pwede niyang ikamatay dahil sa stroke o aneurysm or cardiac arrest. Dagdag pa rito, inamin ni Chris na hirap siyang maglakad dulot ng kanyang lupus arthritis, isang sakit na nagiging sanhi ng matinding pananakit ng kasukasuan at pamamaga. Sa gitna ng mga hamon na ito, pinipilit ni Chris na manatiling positibo at lumaban para sa kanyang kalusugan. Sa social media post niya, patuloy niyang pinapasalamatan ang mga taong naging bahagi ng kanyang laban sa sakit. Napakahalaga ng mga dasal at positibong pananaw para kay Chris, lalo na sa mga panahong tila ang lahat ay tila pabagsak. Sa kabila ng hirap na kanyang pinagdaraanan, ipinangako ni Chris na hindi siya kailanman susuko na lumaban para magpagaling. Kalakip na kanyang pangako ang pagsasapubliko ni Chris na magkakaroon siya ng TV comeback sa ABS-CBN bago matapos ang taong 2024. Chris teased upcoming wedding with Dr. Mike. Sa pinakabagong health update ni Chris na ibinahagi sa Instagram, hindi lamang ang kanyang kalusugan ang kanyang tinalakay, kundi pati na rin ang mga espekulasyon tungkol sa kanyang relasyon kay Dr. Mike. Sa likod ng mga health updates, tila mayroon ding mas masaya at makulay na bahagi ng buhay ni Chris na nais niyang ibahagi. Ipinahayag din ni Chris sa kanyang pasasalamat sa kanyang mga followers na patuloy na nasa kanyang tabi sa mga panahong ito. Matapos sa kanyang health update, ipinahiwatig ni Chris ang mga haka-haka tungkol sa kanyang relasyon kay Dr. Mike. Mukhang seryoso na ang kanilang relasyon at nagbigay siya ng tila pahiwatig na maaaring may mangyaring kasalan sa pagitan nila. Apologies, but until my groom and I exchange vows in that very small wedding, but surely not held outdoors, I am choosing to keep my relationship private, ani Chris. Dagdag pa niya, ibalato niyo na sa akin yon. Invited naman kayong lahat if and when sa kasal.